Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hindi ka panipaniwala itong resulta na ito. Ito na yata yung counting machine manipulation ng China kung saan nahuli yung mga nagdadala ng mga gadget at inaano nila. Parang pinipare nila yung mga counting machine, yung PCOS counting machine, pinipare nila sa kanilang dalang gadget na nahuli. Kasi paano nangyari ito na si Bam Aquino na nasa pang 18 na pwesto ay nagiging pangalawa ngayon? Sobrang di ba? Ito, Bam Aquino, pangalawa kay Bungo. At si Erwin Tulfo ay nasa pang-4 na. Andin De La Rosa tumaas din sa 3, pangatlo. So halos lahat na lang ay hindi alyansa. Sa survey ang alyansa ay siyam yung pasok Ito si Tulfo, tapos Ben Tulfo nawala. Grabe, hindi ka panipaniwala. Kaya nga yung nahuli ng mga Chinese na may daladalang gadget na mga digital machine ay parang yun parang nire-remote control nila pag-adjust yung mga counting machine sa mga pumilik. Kasi doon sila pumupunta sa mga Comelec office. Yun yung nakakatakot ngayon dahil sa ito nga, si Rodante Marcolita. Sino bang bubuto dyan? Ibibigay niya ang WPS sa China Tapos ngayon, number 8 na si Marcolita. Hindi ka panipaniwala. Tapos si Cayetano at Villar ay nasa 10 na. Hindi ka panipaniwala yan. Kahit anong mangyari, itong si Villar, mayaman ito, kaya itong bumili ng boto at hindi ito malampasan ni Marcolita. Si Marcolita walang hindi yan bumibili ng boto. Bakit ganun? Kasi maka-China si Marcolita, kaya tinataas siya kung sino man ang nag-control diyan sa machine na yan. Kasi kapag na-connect sa Google, na-connect sa internet ang mga PCOS machine na yan, ay pwede talagang ma-hack yan. Pwedeng ma-manipulate. Yun nga yung sabi ng isang attorney, di ba, na dapat ang eleksyon ay wag i-connect online ang mga PCOS machine habang butuhan pa. At kahit na mag-counting ay wag talaga i-connect sa internet kasi pwede siya ma-hack. Katulad nito, paano nangyari si Binay number 15 na Tapos Bong Revilla, paano nangyari yan? Nagiging 14. Si Ben Tulfo na pangatlo, nagiging 13 na. Lito Lapid, number 12, ay ni number 11. Nalampasan pa sila ni Marcolita, imposible naman. At saka si Bam Aquino talaga ang hindi ka panipaniwala. Galing sa 18 ay umakyat sa pangalawa. Hindi ka panipaniwala. Kaya matulog na lang tayo mga kababayan. Bukas abangan natin kung magbabago ang trending ng mga numerong ito. Basta't yung lahat ng tao sa mundo, sa Pilipinas, ay hindi makapaniwala sa resulta na ito, which is nagiging number 2 si Bam Aquino na kulilat sa survey. At si Erwin Tulfo na dapat number 1, number 2 ay nasa number 4 na. Si Kiko Pangilinan nasa pang 16 din yan, tapos nagiging pang 5. Hindi ka panipaniwala talaga. Talagang hindi ka panipaniwala. Grabe, si Marcolita, nalampasan pa niya sila si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, yan Diba? Jewel of our country. Tapos hindi binoto, imposible naman. Kasi meron ngang nagkontrol sa palagay ko. Hindi lang ako nagpalagay niya Marami ang nagsabi na pwede talagang makontrol ang counting machine kapag nakakunik yan sa internet. Magaling ang China mag-hack sa mga ganyan. Grabe, diyan natin mahalata. Kahit nga si Binhor Abalos number 1 yan sa Metro Manila. Dito wala Grabe, kasi ang nagkontrol ng machine na yan ay galit kay Binhor dahil kay Binhor Abalos ay nakulong si Kibuloy at nakulong din si Digong. Diba? Kaya galit sila kay Binhor. Ayan, kulilat si Binhor Abalos, hindi nakita kahit sa 16, 17 place, wala.
Alright, so tulog muna tayo mga kababayan. Abangan natin bukas ng umaga ang trending ng mga numerong ito. Hanggang sa muli, God bless us all at ingat ang lahat. Good evening.